Magandang araw mga kaparokya at bago natin simulan ang ikalawang yugto ng ating online news update ng tatlong naglalakihang noontime show dito sa ating bansa. Pag-usapan natin ang di umano'y pahayag ni Henyo Master Joey De Leon tungkol sa segment na Gimme 5 kung saan ay nabanggit niya ang salitang Ruby na isa sa limang choices na kung saan ay pinagpipilian na kung sinasabit, yung mga sinasabit sa liig at nasambit nga ni Henyo Master ang word na lubid. At kamakailan lang ay nagpasa ng apology letter ang pamuna ng ng EAT or TVJ Production Incorporated sa agency na pinamumunuan ni Miss Lala Soto, ang MTRCB or Movie and Television Review and Classification Board. According to dito ay in-address kay Chairperson Jorela Maria G. Soto Antonio, MTRCB. And dear Chairperson Soto, we are writing formally explain an incident that occurred last September 23 during EAT's Gimme 5 segment involving one of our hosts, Mr. Joey De Leon. During the said incident, Mr. Joey De Leon suggested lubid or rope as an answer to a question regarding things that may be worn around the neck. He conveyed this verbally in a very brief manner without further actions, elaborations, and demonstrations. However, as some viewers interpreted the utterance of the said subject to be an insinuation of suicide, which is a very sensitive and triggering subject. In this regard, the whole EAT management is regretful and apologetic to those who were offended by the said utterance. Rest assured that we are one with MTRCB in advocating a responsible viewing experience for the public. So, ito po ay pinirmahan ni Miss Jennifer, ang EAT Head of Creatives and Productions Operations. So, ito ay na-receive ni Christine Dukusin ng MTRCB. At ang take ko regarding dyan ay sa lubid na word ni Henyo Master Joey De Leon ay wala naman tayo nakikitang mali sa lubid. Kasi at hindi po joke yun. Sinasabi nila ay joke daw yung sinabi ni Henyo Master na ang lubid na suggestion niya. Hindi po joke yun. Talagang genuine po ang sagot niya na lubid. Hindi dahil nakaka-trigger ng suicide yun. Makikita naman sa gesture ni Henyo Master na seryoso siya. Hindi siya ngumisi na parang parang may green na may iba pang meaning. So talagang suggestion niya yun na lubid. At ako rin, nung nanood ako ng Gimme 5 nung time na yun, ay isa rin sa naisip ko yung lubid, yung list ba na pangsabit sa mga ID, di ba? Pwede rin naman kasi maging trigger din ng pagpapakamatay if gagawan talaga kung gusto ng isang tao na gawin yung mga bagay na yun. And sa ano ni Henyo Master, wala naman siyang intensyon na masama about sa lubid word na yun. Sadyang binigyan lang ng maling interpretation ng ibang tao yung sinambit ni Henyo Master. And according dito, tama naman po ang management ng EAT na wala man lang actions and elaboration or demonstration na talagang
patungkol sa suicide yung sinambit ni Henyo Master. So wala naman tayo nakikitang mali doon sa sinabi ni Henyo Master. Siguro may kakulangan lang sa question, hindi siya specific or hindi siya general. Kumbaga, isinasabit ng tao, kung may ganun, is pwede rin sabihin, yun, pwede tayong mag-suggest doon na pwedeng suicide ano yun. Pero wala naman sinasabi na sa tao lang. In general po yun, I mean, sa hayop, diba, sinasabitan yung mga baka, yung kambing, di ba? Yung mga kalabaw, kabayo, yun, sinasabitan ng lubid. So, at least ngayon, humingi na ng pasensya, paumanhin ang pamunuan ng TAPE Incorporated hinggil sa di umano'y lubid incident or lubid words. At yun ang maganda sa pamunuan ng TVJ Production Incorporated dahil humihingi sila kaagad ng paumanhin at kung ano man ang maging desisyon ng MTRCB regarding sa issue na yan ay bahala na po ang pamunuan ng MTRCB. At alam naman natin na maluwalhating tatanggapin ng EAT management or TVJ management ang karampatang parusa regarding sa nagawa nilang pagkakamali. At least kahit pa sabihin natin written apology ang ginawa ng EAT or TVJ, still nag-apology na po sila sa mga na-offend ng nasabing word or incident. At sana humingi rin ng paumanhin si Mr. Joey De Leon at ipaliwanag niya na hindi naman talaga yon yung intention niyang sabihin, di ba? So, pag-usapan din natin yung newest member ng Legit The Barkads host na si Atasha Mulak na anak ng premyadong aktor na si Aga Mulak at Ms. Shirley Gonzalez. Ito ay walang iba kundi si Atasha Mulak sa first TV appearance niya sa EAT. Not TV appearance kundi yung first hosting job niya kahapon ay masasabi kong impressive. Medyo kailangan niya pa ng adjustment. Syempre, first day ay medyo kumakapa-kapa siya. Pero nakikita natin yung pagiging jolly niya. Yung parang makulit siya mala Main Mendoza na mala Maha Salvador yung aura niya na kaya niyang bumagay sa kahit kanino host niya o co-host niya. At niloko pa siya ni Jose Manalo na kung pwede daw ba na sumama siya sa may sugod bahay mga kapatid. At sabi niya ay ready daw siya na sumama sa barangay. So tignan natin kung ano yung magiging reaction ng magulang niya if ever na mag-appear siya sa nasabing segment na sugod bahay. And Aga Mulak knowing naman na papayag yan. Siyempre para sa ikabubuti din naman ng anak niya. At talagang experience at exposure ang maibibigay ng EAT. At talagang binibuild up siya ng EAT. At may nagsasabi na magiging part daw siya ng yung kapatid niya, yung kambal niya na si Andres Mulak ay magiging part din ng noontime show na EAT na Tito Vic and Joey. At antabayan na natin yung tungkol dyan. At tara, ating pag-usapan ang ikalawang yugto ng ating online views of update. As of 1:28 para sa may Bulaga under sa may TAPE Incorporated Facebook page. Yan, TAPE Incorporated Facebook page na may 235k followers. Sa EAT under TVJ Facebook page na may 1.6 million followers, at sa may It's Showtime under sa It's Showtime Facebook page na may 16 million followers. So tingnan natin ang kanilang live viewers. Ang It's Showtime na may segment na Isip Bata, yan, ay may kasalukuyang segment na Isip Bata
ay may 5.8k live viewers. Ang EAT na may segment na Sugod Bahay Mga Kapatid ay may 8.2k live viewers, at ang Eat Bulaga na may segment na Ang Pinaka ay may 400 live viewers. Ulitin ko po kung naintindihan nyo po, as of 1/29, ang Eat Bulaga ay may 400 live viewers. Ang EAT ay may 8.3k live viewers, at ang Eat Showtime ay may 5.6k live viewers. So yan po. So tignan naman natin ang isang YouTube channel ng Tatlong Noontime Show. Unahin natin ang sa may Eat Showtime. Yan, Eat Showtime sa EAT. Yan, sa Eat Showtime under sa, check po muna natin. Sa Eat Showtime under sa ABS-CBN Eat Showtime or ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Yan. Na mayroong 45.1 million subscribers. Ang EAT under sa TV5 Philippines. Yan. TV5 Philippines. Konting ano lang po kasi talagang na may 1.33. Yan. Sa kasalukuyan, nakikita po natin ang Eat Showtime ay may 65k. Yan, 65k. At ang Eat Bulaga ay may 66k live viewers. So yan po. As of 1:32. Ang Eat Showtime ay may 65k live viewers. May segment na Isip Bata. Yan. Click po natin. Yan po. Nung click natin, ang Eat Showtime ay may 72k live viewers. At ang EAT ay may 66k live viewers. So tignan naman natin ang isang YouTube channel ng Tatlong Noontime Show. Para sa may Eat Showtime, under sa may ABS-CBN Eat Showtime YouTube channel na mayroong 1.89 million subscribers. At sa EAT under TVJ YouTube channel na may 612k subscribers. Yan, as you can see, ang Eat Bulaga or EAT ay may 40k live viewers, samantalang ang Eat Showtime ay may 53k live viewers. So click natin. Yan, ang Eat Bulaga or EAT ay may 40k at ang Eat Showtime ay may 53k live viewers as of 1:33 ng hapon. At syempre, tingnan natin ang YouTube channel ng Eat Bulaga. Yan. Hindi tayo papahuli dyan sa Eat Bulaga kahit kinaka-copyright tayo na ito. Ang Eat Bulaga ay mayroong 1.9k live viewers. So i-click natin. Click natin. Ang Eat Bulaga ay mayroong 5.28 million at may 1.9k live viewers. Yan po. So click natin again. As of 1:34, 1.9k. Ang EAT
ay may 40k at ang It's Showtime ay may 53k live viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online views sa araw na ito. At bukas ay matutunghayan nyo ang panibagong yugto ng ating online views update ng tatlong naglalakihang noontime show dito sa ating bansa. Tulad po ng lagi kong sinasabi ay mag-ingat po tayo, magdala po ng payong pananggalang sa ulan at init ng araw or sikat ng araw, uminom ng 8 basong tubig or higit pa para iwas dehydration at heat stroke, at laging kumain as usual. And again, thank you and God bless.